At sa pagkakataong ito, humingi tayo ng pananaw sa itinatakbo ng impeachment case sa Kamara. Makakausap natin sa linya ng telepono si Attorney Domingo Cayosa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang gabi po, Attorney. Si Ryan Lisiges po ito at kasama natin si Bel Custodio ng PTV. Good evening, Ryan and Bel, at magandang gabi po sa ating mga kababayan. Attorney, given na unanimous po yung botohan sa findings of probable cause sa House Justice Committee, masasabi bang mas solid ang basis ng impeachment complaint at mas malakas ito kumpara sa naitransmit sa Senado nung nakarang taon, Attorney? Sa tingin ko, mas matibay ngayon yung ebidensya at kung ang pagbabatayan natin, initial indication, yung unanimous vote, ay mukhang kumbinsido ang lahat ng member ng Justice Committee na merong sapat na batayan para iakyat yung impeachment complaint. Sa katunayan ay naging disadvantage sa Vice President yung pagpatigil ng unang impeachment complaint. Kasi ngayon, mas dumami yung mga ebidensya, nagkaroon ng pagkakataon ng mga ahensya ng gobyerno na ibigay yung report nila sa Justice Committee. Mas matindi ho yun, mas matibay kaya sa personal na affidavit. At nagkaroon pa ng bagong witness itong si Madriaga. So sa tingin ko, comparatively, mas matibay itong pangalawang impeachment complaint. Attorney, alin po sa mga grounds for impeachment na nailatag sa tatlong clarificatory hearings ang sa tingin nyo yung pinakamalakas? Ang isa dyan na tinatawag naming abogado yung res ipsa loquitur, yung kanyang pag-threaten sa President, sa First Lady, at saka yung dating Speaker of the House, si Speaker Romualdez. Kasi yun, nakita nating lahat, no? At inulit pa nila. In addition to that, nagkaroon pa ng background investigation tuloy ang NBI at nakita nila na hindi ito, kagaya ng sinabi ng Vice Presidente mismo, hindi ito joke. So may pinanggagalingan. So sa tingin ko, yun ho ang pinakamatibay. Pangalawa, yung hong hindi pagsunod ng SALN. Kung matandaan ho ninyo, yung dating Chief Justice Corona, isang rason o ground for impeaching him ay hindi siya nagpakatotoo at naging honest dun sa kanyang pinaglalagay sa kanyang SALN. Pati na rin yung dating Chief Justice Sereno, tinanggal siya mismo ng Supreme Court dahil lang sa issue ng hindi siya nakapag-file ng SALN niya. So, yun ho ang sa tingin ko pinaka madali at pinaka mabilis at pinaka sigurado. Yung graft and corruption, meron na rin hong matibay na basihan sapagkat nailabas na yung bilyon-bilyon na dumaan sa bank account ng VP Presidente kasama yung kanyang kapamilya. At makikita natin, pagbuksan yung income tax return, meron ba negosyo o legal na pinanggagalingan yung ganong kalaki na kanyamanan o pera at nung mayor siya at nung naging vice president siya. Attorney, kung pagsasama-samahin yung mga aligasyon na misuse of funds, yung unexplained wealth, pati na yung umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo, pasok po ba ito sa tinatawag na betrayal of public trust, Attorney Cayosa, sir? Ibang yung betrayal of public trust. But of course, kung ginawa, mapatunayan na ginawa mo mga ito, talagang lahat yan, betrayal of the public trust. Bakit? Kasi pag ikaw ay mataas na opisyal na gobyerno, linuklok ka dyan o binotohan ka dyan para ikaw ang mangungunang susunod sa batas at ipapatupad ang batas. Kung ikaw mismo ang magluluko sa SALN mo, ikaw mismo ay merong mga bilyong-bilyong pera na pumasok sa iyong bank account na grossly disproportionate sa iyong legal income, kung ikaw mismo ang gumagamit ng mga peking pangalan para i-liquidate yung confidential fund mo, kung ikaw ay namumudmud ng pera sa iba't ibang mga empleyado o opisyal ng gobyerno,
betrayal talaga of public trust yun. So, yung betrayal of the public trust, yun ho kasi yung pinaka-general na catch-all offense as a basis for impeachment. Okay, attorney, bukas po magkakaroon na naman po ng hearing para doon sa committee report at inaasahan po nga na ngayong linggo din ay lalabas or pagbobotohan na sa plenaryo. So ano po sa tingin nyo yung kahihinatnan nitong botohan sa Kamara ngayong linggo ay sa susunod na linggo po? Well, sana matuloy yan at ginagawa ng mga miyembro ng Justice Committee ang kanilang homework at nagtrabaho sila during the rest of the week and this weekend. Kasi ho, malinaw sa ating konstitusyon, pagdating sa impeachment, kailangan bilis-bilisan yan. Kasi nga matataas na opisyal ng gobyerno yan, kinakailangan malaman kung nagkasala ba o hindi. Para kung nagkasala, edi matigil yung kalokohan niya sa the higher level of government. Pag wala naman siyang kasalanan, matanggal naman yung bahid ng skandalo sa kanya para manatili siya at makapagtrabaho ng matino. So, sana nagawa nila yan. Sa aking tingin, mukhang competent naman sila, maingat naman sila. Malamang bukas, isasabit na nila yan. At sana naman yung liderato ng Kongreso, yung Speaker D, i-calendar na nila yan sa plenary voting. Attorney, ano po ang pananaw ninyo sa definition na ibinigay ng Korte Suprema sa salitang forthwith? I understand, Attorney, usap-usapan din ito ng publiko kasi yung iba hindi naman pamilyar. Pero ano nga ba yung ibig sabihin niyan, Attorney? Well, simple lang ho ang ibig sabihin ng forthwith. Nagtataka nga ako kung bakit kinakailangan pang palitan ng Supreme Court ang meaning, di ba? They could have disposed of that case ni Attorney Garrido without mentioning forthwith. Kasi nga wala naman talaga silang kakayanan o poder na utusan ang Senado. Ganun lang sana yun, tapos na yung kaso. Pero pumasok pa sila dun, siningit pa nila yung description, yung definition ng forthwith. With due respect to Supreme Court, hindi ako kumbinsido dun sa sinasabi ng ponente. Kasi ang forthwith ho, sa English, napakalinaw, agad. At ang ating saligang batas, sa official Filipino version, nakalagay ho doon, agad. So naiintindihan natin lahat yun. So yung kung biglang sasabihin ng Supreme Court within reasonable time, without undue delay, under the circumstances, mga ganyan, mas nalilitutuloy ang taong bayan. Meron ho kasing cardinal rule in statutory construction, yung pag-i-interpret ng konstitusyon o kaya anumang batas. Kung ang ginamit na salita, merong ordinaryong meaning. Ibig sabihin, malinaw sa lahat. Huwag mo nang palit-palitan. Huwag mo nang i-interpret. You apply it as it is. Yung forthwith, ibig ko sabihin yun, agad. Tama yung Filipino translation. Tignan natin Webster Dictionary, Oxford, lahat ho ng mga legal dictionary, forthwith, as soon as possible, agad-agad. So, tuloy nalilito ang taong bayan, sana hindi na naman ito gamitin ng mga gustong i-dribble yung kaso na basehan para patagalin. Pero at the end of the day, wala hong bali yung pinagsasabi ng Supreme Court yan sapagkat pagdating sa impeachment ho, ang magdidesisyon kung kailan sisimulan yan, gaano kabilis, mga senador, hindi ang Supreme Court. Attorney, ito pong nilabas ng Senate, ng Supreme Court nga na definisyon nung salitang forthwith. Sa tingin niyo po ba meron ditong naging impact yung naging backlash sa SC last year noong may mga nagsampa rin ng impeachment complaint laban sa Vice? Malaki ho yung backlash at impact nung severely criticized and widely criticized na maling desisyon daw ng Supreme Court last year. Nakialam sa impeachment process to wala naman silang poder dapat. Kasi ang impeachment po by constitution at the time, yan ay trabaho ng ating elected representatives, mga congressman, mga senador, na binubutuhan natin. Kaya nga political process yan eh. Merong partisipasyon, kumbaga, ang publiko. Yung Supreme Court ho kasi, sabi nga nung dating Chief Justice at yung mga retiradong respectable members of the Supreme Court dati at maraming mga legal experts, judicial overreach. Ibig sabihin, nakialam sa hindi nila teritoryo.
So napahiya ho sila doon, napahiya din sila doon sa napatunayan na sinasabi ng unang ponente noon ni Justice Leonen na wala daw plenary. Na ang kanyang sinasite yung isang news sa media company. Sabi ng media, wala kaming sinabing ganyan. At in fact, meron namang plenary. So, mga ganong pagkakamali, talagang nabatikos sila. So ngayon, mas maingat na sila. Ito na naman, forthwith. Hindi masyadong malinaw sa atin. Bakit pa nila linagay yun? Hindi naman kailangan i-define yun para i-resolve yung pending case ni Atty. Garrido sa kanila. So, again, umaani sila ng batikos. At maganda rin na yung Senate President ngayon, yung mga senador, they have their own interpretation. Dapat ganun. Kasi trabaho nila ito, hindi sa Supreme Court. So, hindi na naman dapat makialam ang Supreme Court. Kasi ang impeachment, by constitutional design and the words of the Constitution, dapat ho yan, huwag i-delay. Unlike yung mga traditional na kaso sa mga korte hanggang Supreme Court, na di-dribble-dribble at sobrang bagal. Huwag mo namang idamay yung impeachment process sa mga notoriously delayed judicial processes natin. Kasi nga, napaka-importante na gawain ito. Napaka-importante accountability provision ng impeachment. Matatas na opisyal yan. We need stability in our governance. Kaya maganda na may sariling definition ng Senado ngayon at ang sinasabi nila, immediately, agad. Yan ho is mas faithful to the Constitution kesa dun sa sinasabi ng Supreme Court na within reasonable time. Kayo sa sir, I understand siguro isa lang ako sa maraming Pilipino na nag-abang din kung anong magiging kapalaran nga ng ITR box na nasa harap every time nagkakaroon ng hearing dyan sa Kamara. Sa tingin nyo, yung laman ng ITR box na yon, attorney, ay mas makakapag-implicate pa kay Vice President Sara Duterte? At sa tingin nyo, attorney, sa Senado, may chance na doon ay mabuksan at mabusisin ang laman ng box na yon, attorney? Sa tingin ko, malaki ang tsansa. Kasi nga, nagkaroon na yan ng drama nung dinala naman ng BIR Commissioner na sineryo pa niya. Diba? At sinabit niya, pero biglang sinabi niya, hindi niyo ito pwedeng buksan kasi sekreto daw yan. At ang sinasite niya, Article 217 ng National Internal Revenue Code. Pero, sa totoo lang ho, napakaraming provision ang National Internal Revenue Code. Mahabang batas ho yan. Code niya eh. May mga provision doon na nagsasabi na once ang ITR ay sinabit sa BIR, it becomes public record. At anytime na kailangan ito, basta merong authority and legal process na kailangan basihan ito ng isang investigasyon o kaya kaso, pwede ho yung buksan. At meron din ho dun sa Data Privacy Act na nagsasabi na yung ITR daw ay confidential or personal information. Pero nakalagay din ho sa Data Privacy Act, yan din ho pwedeng buksan in accordance with the principles of transparency, proportionality, at saka siyempre yung legal basis. Ganun din ho yung bagong amyenda sa National Internal Revenue Code, yung ease of payment of taxes, yung nakalagay ho doon, yung Section 46, na pwede ho yung i-disclose in accordance with Data Privacy Act and other laws on disclosure of information to the public in adherence to the principles of transparency, legitimate purpose, and proportionality. So, ang linaw ho yan. Sa tingin ko, mapapag-aralan yan ng mga senador, mga congressman. Pagdating sa Senado, dahil mas marami silang oras, malamang bubuksan nila yan. Okay, attorney, sa tingin niyo po ba nakatulong sana para kay VP Sara kung humarap sana siya dun sa hearing ng Committee on Justice? At ano po yung masasabi niyo sa posisyon nila sa impeachment court na sa impeachment court na lang sila sasagot? Sa tingin ko ho, nag-boomerang or hindi nakatulong o naging disadvantage sa Vice President na hindi sumagot ng maayos dun sa impeachment complaint. Kasi ho, yun yung proseso para sana
marinig ang kanyang panig. Di ba humihingi siya noon ng due process. Ngayon na merong ganyan na proseso, hindi naman sila pumapasok. At imbes ho na sagutin point for point yung mga aligasyon o akusasyon sa kanya, kine-question pa niya ang jurisdiction ng Kongreso at saka yung proseso at saka very general ang kanyang mga denials. So sa aming mga abogado, pag ganyan ang nangyayari, ang tingin ng marami is baka wala kang matinong sagot o matibay na ebidensya o kaya depensa. Kasi kaming mga abogado, kung meron kang matibay na ebidensya, may matino, at the earliest time, ilabas mo na para matapos ng boxing, kumbaga. Diba? Para ano? Hindi ko nila ginawa. So, hindi natin alam kung anong kanapakay. Pero, in the public arena, yung pagtingin ng taong bayan, yung ordinaryong mamamayan, kahit hindi abogado, ordinaryong manggagawa, empleyado o mamamayan, ang tingin nila, kung iwas ka ng iwas, ang sasabihin nila, baka walang matinong depensa ito. Bakit sa iwas ng iwas? At imbes ho na sumagot sila under oath, kagaya ng mga complainant laban sa kanya, at saka witnesses laban sa kanya, ang ginagamit nila yung mga opinion ng abogado nila, mga press release, mga video statements, o kaya kung minsan yung mga trolls na naglilipanan na trolls. So, hindi, yung mga, siguro mga supporter nila yon, hindi ho under oath yun eh. So, para bang nakikipag-boxing ka pero nandun ka sa labas, wala ka sa loob ng arena. So, nakikita yan ng taong bayan. So, sa tingin ko, hindi nakakatulong sa kanya yan. Alright, maraming salamat, Attorney Domingo Cayosa, sa oras at magandang gabi po. Salamat, magandang gabi.